What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nalubog sa tubig. Inaalala mo lang po ito mga idol, galing po ng Binangonan, Rizal. Ang main problem, nahulog po sa tubig at biglang nagbabibrate na lang. Napaayos na daw ito at kinuha niya dahil 2 weeks na daw po hindi naayos. Hindi daw po nagtatouch kahit palitan ng LCD. Ayan, ang model po pala nito ay Poco M5a. So i-check po natin mga idol, baka magawan pa natin ng paraan. At grabe ang nangyari dito mga idol. At pinapabili pala ang may-ari ng Flex, charging Flex at LCD Flex. So ayan, nagpadala po pala ng pera ang may-ari mga idol. So hindi ko muna siya siningil, pero dahil sa kagustuhan niya na maayos ito, ayan, nagpadala siya ng pera para maras. Nung nakita ko mga idol ay talagang nabasag po ang screen. So natanggal na po ito. Ayan, kung napapansin nyo, naaangat-angat na. Tinatry na po na subukan palitan pero hindi gumana. So hindi rin mag-touch, kaya ang pati board nito mga idol ay ginalaw na rin, pati ang CPU. Kaya subukan po natin mga idol. So ano ba ang mga dapat gawin kapag nababasa bago nyo po galawin ang motherboard? So ayun, chinik ko na po siya mga idol, pero nagbabibrate na lang kapag i-charge, wala pong display. So possible na may tama din po ang LCD dahil OLED po ito mga idol. Kapag nagkaroon ng bitak or crack ang ilalim ay matik nagba-blackout po yan. So ayan, i-check natin mga idol kung magawan pa ba natin ng paraan. So ang gagawin natin, buksan muna natin, iangat natin yung takip at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, so tastasin lang po natin. So plastic po ang takip nito, hindi po ito delikado. Kung iangat mo, hindi ito nababasag. At ayan mga idol, tanggalin muna natin lahat ng screw para ma-check natin ang ilalim kung ano ba talaga ang nangyari, bakit hindi ito naayos. Medyo kulang na rin po ang ibang screw, so ilibre na lang po natin yan mamaya. So lagyan na lang po natin para kumpleto pa rin ang laman niya sa ilalim. So ayan, iangat natin yung back case. At kung napapansin nyo mga idol, bungad kaagad. So pinagtatanggal-tanggal po lahat ng bakal kasi ang sabi po sa may-ari, hahanapin daw ang sira sa motherboard kung bakit hindi natatouch, dahil pinalitan na nga ito ng Flex, pinalitan na rin ng LCD, hindi daw po natatouch. Kaya ayan mga idol, chinik ko muna ang pinakailalim kung may iba pa bang nagalaw. At kung napapansin nyo mga idol, battery niya ay nakaangat na rin dahil pinalitan nga ito ng Flex, nasa ilalim. At nung inangat ko ang motherboard, kung napapansin nyo mga idol, ginalaw nga po ang CPU, nireheat siya dahil kung napapansin mo, mayroon pong mga plugs. Dito mga idol, kung nakaranas kayo ng ganito, kapag hindi po natatouch, huwag nyo basta-basta iinitan ang CPU, lalo na kung nababasa. Minsan mga idol, wala pong kinalaman sa CPU kapag nabasa ang unit. Kaya ang ginawa ko mga idol, ayan, binalik ko po yung motherboard at ayan, so tinester ko muna siya kung grounded ba ang unit, dahil pinabalik nga ito ng may-ari. So napalitan na ng LCD at kinuha na lang po niya ang original LCD dahil hindi naman daw po nagawa. At dito po niya pinagawa sa atin dahil followers po natin ang nagpapagawa nito. Kaya chinek ko rin po yung baba, ang connection ng LCD, at nakita natin na sobrang linis dahil napalitan na nga po ito ng bagong Flex. So dahil basag po ang LCD mga idol, hindi po natin matest kung talagang hindi mag-touch. Kumuha po ako ng LCD ko. So hindi po M5s ang LCD na kinabit ko rito, pang Redmi Note 10 4G. So subukan po natin kung mag-touch mga idol bago po natin galawin ang motherboard, dahil puro galaw na nga po ang ilalim, pinagtatanggal na po lahat at nireheat pa ang CPU. At ayan, dahil lubat po siya mga idol, chinards ko muna. At ayan, hindi ko muna sa inon mga idol. So tiningnan ko, gumagana naman ang switch, wala man pong problema. Kaya nagtataka ako mga idol kung bakit po bumili din po ang may-ari ng Flex. So ganun pa rin naman, hindi napagana, kaya extra na lang din po yan ng may-ari. So ayan, ibabalik ko rin po itong mga idol sa may-ari. So pinadala po niya ito para ipakita din niya na may mga ginagalaw na nga sa ilalim at may pinapalitan na. So ayan, hindi ko po binalik ang original na mga Flex na tinanggal. So dire-diretso tayo mga idol. Ang ginawa ko dito, tinanggal ko muna ang pinaka LCD. May mga unit kasi mga idol na kapag hindi po nakadikit ang LCD sa frame, hindi po talaga magta-touch. Kaya ayan, yung battery niya mga idol, kung napapansin, medyo kulubot na po konti. At ito po yung original LCD. Ang gagawin natin dito mga idol, ayan, linisan muna natin at idikit na natin diretso ang LCD at tingnan natin kung magta-touch. Kasi may mga LCD talaga mga idol, or may mga unit na kapag hindi mo ikabit ang LCD, minsan hindi matatouch. So kailangan nakakabit sa frame. So M5s po ang unit, pero ang lagay ko dito pang Redmi 10. So baka mamaya yung kinabit nung una ay hindi po compatible, kaya hindi matatouch. Kaya dapat mag-optional kayo mga idol. Mag-second option kayo, pwede kayo maghanap ng mga compatible na LCD. So kagaya nito, ang compatible na LCD nito ay Redmi 10 4G.
At bago nyo palitan ng flex, tingnan nyo muna kung kinalawang po ang mga flex. So dito mga idol, hindi naman po kinalawang ang flex. Pinapalitan po yan kapag kalawang na siya. So kapag wala pong kalawang, huwag nyo po pong palitan dahil sayang po ang original na flex. So ayan, nag-apply po ako ng pinaka-adhesive sa battery para dire-diretso na po ang ating gawa. At huwag nyo rin po i-reheat ang CPU lalo na kung nababasa mga idol. Kasi pwedeng ikamatay po yan ng unit or matuluyan po yan. Kaya iwas-iwas mga idol mag-reheat ng CPU kapag mga ganitong eksena na hindi lang po matatats. So, wala pong kinalaman sa CPU lalo na kung nababasa. Pero kung bigla lang po yan mga idol or nahulog, pwedeng sa CPU yan. Pero kung nabasa mga idol, lalo na kung kinalawang, wala pong kinalaman sa CPU yan. Ayan, ibalik natin lahat mga idol at nakalagay na nga ang LCD at binalik ko lahat ng screw para ipit ko na diretso kung magtatats ba o hindi at huwag kayong kukurap, magulat po kayo sa ginawa natin. Linisan muna natin yung takip mga idol at mag-apply tayo ng double-sided tape sa takip. So hindi po natin gamitan ng T7000 dahil plastic po ito. Ayan, after po natin na ilagay ang double-sided tape, tanggalin po natin yung mga puti at ayan, naiwan na po ang pinakadikit niya sa ilalim. Saka po natin i-fit ang pinaka-takip niya sa likod. So ayan mga idol, fitted pa rin at yung LCD niya mga idol. So, idikit ko na rin siya diretso. So, dahil naiwan po yung pinaka-airpiece niya na pangsala, ayan, ibalik po natin. So, ilipat natin doon sa bagong LCD para hindi po lumabo ang camera sa harap. Kasi madalas yan, kung hindi po niya na ibabalik or nakakalimutan, talagang lalabo ang camera sa harap dahil napapasukan po yan ng dumi. At saka natin idikit mga idol, nag-apply po tayo ng T7000 pang dikit po ng LCD. At tingnan din natin kung fitted ba ang Class A na LCD. So, hindi po pala original ang nilagay ko dito mga idol dahil wala po siyang budget sa original LCD. So maglagay muna tayo ng guma mga idol kapag nagpalit kayo ng LCD. Pwede kayo gumamit ng guma, pwede rin scotch tape. So 2 hours nyo po alisin para yung dikit na nilagay mo ay talagang fitted ang LCD, matuyo po siya kagad. So ayan mga idol, meron naman pong display at tingnan natin maya-maya lamang meron pong display at after tomorrow, so kinabukasan ko na po ito, tinanggal ang guma dahil gabi ko po ito ginawa. So kinabukasan nakuha po ito ng may-ari. At ayan mga idol, tinanggal ko po yung guma at ito po yung itsura ng Class A na LCD. At meron naman po itong plastic mga idol, hindi muna natin tanggalin sa loob ng 3 days to 1 week observation para in case magloko, pwede po natin palitan. At iuna natin kung ganun pa rin ba. So, ang mahirap dito, ginalaw pa ang CPU at sana hindi natuluyan. At tingnan mo mga idol, sobrang fitted pa rin naman ang LCD, wala pong makikitang mga ilaw sa gilid kahit Class A lang po siya. At huwag kayong kukurap, ayan na nga, napalitan na ng flex, napalitan na lahat, hindi pa rin napagana at nagalaw pang CPU. At ayan mga idol, isang testing lang natin na logic na naman natin ang gawa. Tips ko mga idol, kapag nagpalit po kayo ng ganito, kapag hindi po mag-touch, pwede nyo po i-testing ng ibang brand or ibang model na kakompatible lang niya. Kagaya dito mga idol, ibang unit po ang nilagay ko at ayan, 100% nag-touch po siya kagad. Buti na lang hindi natamaan ang motherboard sa kakainit at ginalaw pa lahat. At tinesting ko rin po ito lahat mga idol, hiningi ko po pala ang password. Okay na rin po ang volume lahat at yung hiningi ko po ang password, tinesting ko po lahat ang function kagaya ng camera dahil ang sabi sa kanya kapag naayos daw ito, malaki ang gagastusin. Papalitan daw ng board dahil sira din daw ang camera kapag naayos man ang unit. Kaya ayan, tinesting ko at gumana naman po ang camera at grabe, laking pasalamat ng may-ari nito mga idol na nagawa ko. At pati yung speaker, tinesting ko na rin, pati po yung pinaka wifi niya, tinesting ko na rin mga idol, okay po lahat. Ang may pinaka main problem talaga nito mga idol ay yung LCD lang, wala pong problema ang sa motherboard. Buti na lang nung ginalaw-galaw or tinanggal lahat ng bagal, hindi natuluyan. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.